Magandang gabi po sa kaibigan, mga kapatid. Sa pong gabi ng Miyerkules, ito po ay oras po na aming pong ihandog sa inyo upang pag-aralan po ang isang napakagandang paksa na may kinalaman po sa napakaganda din pong aklat na ang titulo po ay Paglapit kay Kristo. Ang tema po natin pag-usapan po sa gabi ito at sa mga susunod na gabi po sa ganito ding oras ay Encountering Steps to Christ o mga pagtatagpo sa mga hakbang kalapit sa ating Panginoong Kristo. At sa gabi pong ito, ako po ay hindi po mag-isa na tatalakay ko ng aklat nito, kundi ating pong makakasama ang ating pastor. Ako po, si Brother Edwin de la Cruz at ang ating pastor. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Vilmar Chico, ang inyong panggagawa dito po sa South Caloocan 1 District at makakasama po ni Brother Edwin sa ating gagawing pag-aaral. Opo mga kaibigan, mga kapatid, gabi-gabi po natin itong mapapanood sa ating FB Live at amin po kayong inaaniyahan upang talakayin po ang mga magagandang kwento. Ito pong unang kabanata natin pong pag-usapan sa gabing ito ay may titulo po na Ang Pag-ibig ng Diyos sa Tao. Sa English po ay, ano po ito, Pastor? The Love of God for Man. Yan. Napakaganda po. Kaya po, bago po tayo magsimula, ay amin po muna kayong dadalhin sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, sa gabing ito, ay amin pong inaaniyahan ang banal na Espiritu na kami po ay samahan sa pag-aaral po ng Biblia, kalakit po ang aklat na Step to Christ. At ito po nawa, Panginoon, ay magdala sa amin ng higit na pagkaunawa at malalim na ugnayan sa inyo, Panginoon. Patnubayan po ang bawat isa sa amin, patawarin po kami sa aming mga nagawang kasalanan, bigyan po ng kapakumbabaan ng aming mga puso na tumanggap ng mga pabalita mula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So, good evening, Pastor. Okay, magandang gabi, Brother Edwin. Okay, Pastor, dito po sa aklat natin pag-usapan magmula po ngayon, May 20 hanggang po sa June 1, ay nakita ko po ang kagandahan po nitong aklat na ito. Pero bukod dito, Pastor, hindi naman natin inaalis ang pangunguna ng Biblia
ay pangungunahan po tayo ng Biblia, kalakip po ng aklat na ito. Pastor, ang aking pong unang tanong, Pastor, ay ano po ba itong aklat na ito at kailan po ito na-publish at sino po ang author po ng aklat na ito? Okay, bilang katugunan sa inyong katanungan, Brother Edwin, ang aklat na ito ay may pinamagatang, binanggit ko kanina, Steps to Christ. Ito ay panulat ni Mrs. Ellen G. White at ang babaeng ito ay isa talaga siyang manunulat sa iba't ibang aspeto ng buhay, lalo tigit may kinalaman sa spiritual at sa pamilya, gayon din sa pisikal na kalusugan at marami pang iba. Ang totoo, Brother Edwin, ito ay sa lahat ng kanyang mga naisulat, ito ang mas madalas na binabasa. At sangayon sa kasaysayan ay ito ay nailathala sa more than 70 languages. At ito ay naipahatid sa iba't ibang sulok ng sanlibutan at marami ang totoong napalapit sa Panginoong Diyos sapagkat nung mabasa nila ito ay unti-unti nilang na-appreciate ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, particularly yung tinatawag natin ang Biblia. Kaya naniniwala ako na ito pong librong ito ay walang ibang sinasang-ayunan kundi ang nilalaman ng Biblia. At hindi naman yung pinaka-intensyon ng author, kundi suportahan, sang-ayunan at ipakita kung gaano kalaki, kalalim at kalawak ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa tao. Kung ganun pala, Pastor, maaari pala natin may konsidera na ang aklat na ito, Paglapit kay Kristo, ay isa din sa pinaka-naging mabilis na babasahin, bagamat hindi ito may kukumpara sa Biblia, ito naging mabilis sapagkat napaka-relevant po ng mga nilalaman nito sa atin. Maaari, Brother Edwin, pero siguro yung word na mabili ay ibig sabihin nun ay hindi talaga pinagbenta. Tama kundi po. pinagbili, kundi ito ay, pag sinabing mabili, ibig sabihin ito ay maraming tumangkilik. Tama po. In the mood, Pastor, na ito ay binili ng mga taong nagsibili para ipamahagi din at ipamigay ng libre. Yan, totoo. At yan din po, Pastor, ang ating gagawin sa inyo po mga kaibigan, mga kapatid, ay amin po itong ibibigay ng libre sa mga makasusunod po sa serye ng aming pong pag-aaral o pagtalakay o magpapadala po ng request po dun sa ating mga comment box sa ating FB Live. So, Pastor, sa panahon po na ito ay naniniwala po ako na ang aklat na ito ay napaka-relevant sa atin. Tayo ng mga nakakumpay sa tahanan dahil po sa quarantine ay napakagandang basahin kasabay po ng Biblia. Gaano po ito, Pastor, kaposibilidad na relevant po ang aklat na ito? Okay. Una-una, ito po ay very relevant dahil alam natin na ang tao sa ngayon ay maraming tinatawag na pakikipagpunyagi sa buhay. Mga struggle baga. Ibig sabihin, ang tao ay may mga hinaharap ng mga paghihirap, may mga taong hindi nakakaranas ng totoong pagmamahal, Yes, may mga Pastor. taong hindi o nakakaramdam ng hindi pagpapahalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naniniwala ko irrelevant ito sapagkat kaya niyang haplusin ang bawat detalye ng aspeto ng buhay ng tao. Ito man ay mapapinansyal, ito man ay sa larangan ng pag-ibig, pamilya, at lalo tigit siyempre sa spiritual na kalagayan. Napakaganda. So, Pastor, sa pamamagitan po ng sumulat, ng author po, paano niya po inilarawan, particular po dito sa chapter 1, ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Okay, maganda yung tanong mo, Brother Edwin. Siguro kaya ito na yung pagkakataon para simulan natin at sipiin ang ilang mga statement o phrases na ginamit ng ating author at tingnan natin kung ano ang kanyang mga binabanggit. Ang tanong po ay paano yung paraan ng Panginoong Diyos para iparating o ipahayag ang kanyang pag-ibig sa tao. Nais kong basahin yung first phrase dito sa unang talata o unang paragraph ng libro. Ang sabi dito,
The nature and revelation alike testify of God's love. Brother Edwin, ang sabi po ng unang sentence dun sa first paragraph, ang sabi niya, ang kalikasan, maging ang yung kapahayagan, yung actually yung revelation dito ay ito yung makasaysayang kwento ng buhay ni Jesus Christ. Opo. Kaya nahahati ito sa dalawa. Binanggit ng chapter 1 sa pamamagitan ng author na ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ay sa pamamagitan ng kalikasan at doon sa buhay na inilakad ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ayan. Ito po pala, Pastor, ay binahagi ng manunulat sa dalawang kaparaanan ng pagtukoy ng pag-ibig ng Diyos. Pastor, sa paanong paraan po, ipinapakita ng ating Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng kalikasan. Okay. Dito binabanggit, Brother Edwin, na ang kalikasan ay sadyang nilikha ng Panginoong Diyos para sa tao. Intendedly for human beings. Ibig sabihin, alam ng Diyos na nung nilikha niya ito ay meron siyang mabuting idudulot sa kanyang nilalang. Particularly sa tao. Kaya binabanggit dito sa ating lesson o sa ating libro, sabi niya rito, Brother Edwin, sabi niya, think of their marvelous adaption to the needs and happiness not only of men but of all living creatures. Ang sabi po nung sentence ay tignan natin kung gaano kamangha-mangha na ang kalikasan ay nagdudulot ng kabutihan hindi lang sa tao, maging sa bawat nilalang. Ibig sabihin, Brother Edwin, lahat pala ng nilalang ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay nagko-complement sa isa't isa. Ibig sabihin, may kinalaman sila, mayroon silang ugnayan sa isa't isa. At ang kinalaman nila ay hindi sa ikakasama ng bawat isa, kundi sa ikabubuti. Ang ibig sabihin nun ay kung ang bawat isa ay nagdudulot ng kabutihan sa isa't isa, para bang ito ay sumasalamin sa Diyos? Bakit? Kasi ang lahat ng mabuti ay walang ibang pinanggalingan kundi sa ating Panginoong Diyos. Kaya makikita natin, Brother Edwin, na ang kalikasan ay meron siyang merong dulot na kabutihan lalo't higit sa mga tao. Yan, Pastor, napakaganda na po. Pag titingnan po pala natin ang kalikasan, ito po ay manifestasyon ng pag-ibig ng Diyos. So, mayroon po isang bahagi ng nangyayari po sa ating pong kapaligiran, yung pinatawag na oxidation. Yung init ng araw, Pastor, inihigop niya yung tubig na dito sa baba at iniaangat po niya yan. At pagdating po dun sa ulap ay ibinubuhos din niya sa lupa. Nagiging ulan. At ito pong ulan na ito, Pastor, ito po yung nagbibigay ng lakas para magsibol uli ang lupa ng mga panibagong halaman. Yung mga puno ay nagdadahon, namumulaklak, nagbubunga, Pastor. Kaya, hindi mo pwedeng sabing sobrang init, Pastor. Kasi may purpose. Hindi mo naman pwedeng sabing sobrang ulan. Kasi maaring tuyong-tuyo naman din ang lupa, Pastor. Napakaganda po ng pagkalalang ng Panginoon. Pastor, meron pa pong isang teorya yung tinatawag natin na ecological balance. Yung pong pangangailangan ng tao ng oxygen na nanggagaling sa mga puno at yung pangangailangan naman ng puno ng carbon dioxide na ibinubuga naman natin. Pastor, tama yung sabi mo, Pastor, lahat ng bagay na nilalang ng Diyos, wala po talaga yung katapos. Lahat yan talaga ay nilalang, nilikha, ayon po sa panukala at ayon sa plano ng Panginoon. Yan. So, ibig sabihin, ang bawat nilalang ay lumalaro sa kanilang kalagayan na makapagbibigay ng mabuti sa isa't isa. Opo. Parang kung isipin mo, ano ba ang kinalaman ng lantang dahon sa lupa? Kung isipin mo, parang wala siyang kinalaman. Pero alam natin na kapag ang dahon na nalanta ay na-decompose, ito ay magiging fertilizer, magiging pataba ng lupa.
Kaya makikita natin na lahat ay nagkakaroon ng complement sa isa't isa. Ang anak sa ina, ang leon sa zebra, makikita natin na lahat yan ay nagkakaugnay-ugnay at merong itong idinudulot na mabuti sa isa't isa. Tama, Pastor. At kung tayo, Pastor, ay namamangha sa mga bagay na lalang ng Diyos, si Haring David po na sumulat po ng Aklat ng Awit ay namamangha din po, Pastor. Sabi niya po sa Aklat ng Awit, ang kabanata po ay 139, ang talata ay 14. Sabi niya po doon, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Alam ng kaluluwa niya, Pastor, alam ng damdamin niya, napakahusay ng pagkalala ng Panginoon. At, Pastor, kasama sa mga bagay na nala ng Panginoon po ay ito pong mga tinik at dawag na sinasabi po ng author. Pastor, kung ito pong tinik at dawag, ang sabi po ng author, ito po ay pagsusumakit at paghihirap. Nagdudulot po ng pagsusumakit at paghihirap, Pastor. Kung ito po ay dadalhin sa lohika ng buhay ng tao, Pastor, ito po ay mga pagsubok at kahirapan, Pastor. Oh yes, tama. Ito po ba ay nilalang ng Diyos para pahirapan ng tao? O nilalang ng Diyos ang mga tinik at dawag para maging sumpa sa buhay po ng tao? Okay? Siguro maganda ibasahin natin mamaya para makita natin kung ano ang kanyang kinalaman sa buhay ng tao. Pero Brother Edwin, ang mga thistle and thorns ay originally ay hindi yan lumabas during ng perfect creation. Lumabas na lamang itong mga ito nung isumpa ng Panginoong Diyos ang lupa. Pero bagaman ang kalikasan ay naapektuhan ng kasalanan, but the fingerprints of God in every bud of the flowers, sa bawat dahon ng puno, sa bawat larawan ng kabundukan, ay hindi nawala ang mga fingerprint ng Panginoon. Kaya mapapansin mo, Brother Edwin, kapag nakakita ka ng mga natural yung natural creation, yung bundok, yung kapatagan na puro green, di ba? Ang sarap ng pakiramdam, Ang sarap ng pakiramdam. Kasi kasi natural. At alam ng Panginoong Diyos na itong mga ito ay nakakapagbigay ng kaalwan sa pakiramdam ng tao. Bagaman ang kalikasan ay dumating sa panahon na naapektuhan ng kasalanan. At isang nangarin yon na umusbong ang natawag na thistle and thorns, yung dawag at tinik. Pero alam mo, Brother Edwin, may binanggit ang may akda dito sa kanyang libro, at gusto ko siguro basahin mo ito sa Tagalog para mas maunawa ng ating mga taga-subaybay. Yan, Pastor. Ang sabi po ng may akda, ang tinik at ang dawag, mga kahirapan at mga pagsubok na siyang sanhi ng pagsusumakit at pag-aalala ng buhay ay itinalaga sa kanyang ikabubuti bilang isang bahagi ng pagsasanay na kailangan sa panukala ng Diyos upang maiangat siya mula sa kasiraan at pagkaaba na ginawa ng kasalanan. Okay. So, Brother Edwin, yung binabanggit dyan na kataga ng mayakda ay ang sabi dyan ipinahintulot na dumating sa buhay ng tao. Yung tinik at dawag dyan ay para bang inilalarawan ng author na itong mga ito ay mga kasubukan. Itong mga ito ay mga pagdarahot. Itong mga ito ay mga bigatin sa buhay. Pero it was intended to us na maibigay hindi para ang tao ay mas lalong ibaon sa kahirapan. Kundi ito ay ang sabi diyan upang ang tao ay ma-elevate, masana, ito ay magiging kasanayan nila upang sila ay malinang sa mas maganda at antas ng karakter ng buhay. Ibig sabihin ay ito ay parang hasaan ng Panginoong Diyos, parang ang tao ay mas lalong maging ganap sa kanyang harapan. So, ibig sabihin, Pastor, ito po ay isa pong paraan ng pag-express ng Diyos ng kanyang pag-ibig.
Maari, totoo yun. Na ito pong mga thorn and thistle sa salin po na Ingles, tinik at dawag ng buhay ng tao, ito po ay hindi po sumpa. Ito po sa halip ay pagsubok ng Panginoon upang maibalik niya yung tao sa kanyang kalagayan na nagtitiwala sa Diyos. Tama, Edwin. So napakaganda pala, Pastor, na kinukonsidera natin na itong mga pagsubok ay hindi po ito sumpa. Mali din na isipin ng tao na pinakusahan ako ng Diyos kasi galit siya sa akin, hindi ako sumusunod sa Kanya na Pastor. Okay, totoo yun, Brother Edwin, ano? Pangalawa, Brother Edwin, ay nais kong dagdagan yung binanggit mo na mapapansin mo yung ang tinik at dawag ay nakikita yan sa mga halaman, kagaya ng mga bulaklak. Ano? Imagine, kung titingin ka ng, kung makakita ka ng bulaklak ay kapag ito ay namukadkad, kapag ang kanyang amoy ay kumalimuyak, napakaganda. At natatakpan niya yung pangit sa kanyang bahagi, ano yun? Yung tinik. Opo. Ganon din pala ang isang tao na dumanas ng paghihirap at kasubukan sa buhay na ipinahintulot ng Panginoon. Kapag ito ay napanagumpayan niya, kasama ng Panginoon, yung kagandahan ng kanyang pagkatao ay lalabas at matatakpan nito ang kapangitan na mayroon siya. Ibig sabihin, ang makikita na sa kanya ay ang larawan ng Panginoon, yung kagandahan na, kasi nga sabi dito, the opening buds, makikita ron ang pag-ibig ng Panginoon. Yes. Kaya kapag ang isang tao ay namukadkad dahil nalampasan niya ang bawat kasubukan ng kanyang buhay, sa tulong ng Panginoon, ang makikita na yung kagandahan ng kanyang pagkatao. Natatakpan na kung ano ang pangit sa kanya. Tama, Pastor. May pumasok po sa aking isipan, Pastor, kasi sa paraan ko ng pagtatanim ng palay, yung mga farmer po, hinahayaan nila yung mga dawag, yung mga damo, na hanggang sa tumubo ng may kalakihan. Pero ang maganda nito, Pastor, yung po mga palay na naitanim na, nagpapatuloy lang sila sa paglaki. Kahit nandyan yung mga dawag na yan. At sa katapos-tapusan, Pastor, kasabay ng mga dawag, nandun pa rin po yung mga puno ng palay na may mga buti ng bigas. May mga buti ng palay na naglalaman ng bigas na nagsusustain, Pastor, sa atin. So, ibig sabihin, Pastor, given na sa isang tao ay maranasan po itong mga tinik at dawag. Yes. Hindi bilang sumpa, kundi bilang bahagi ng pagpapahayag ng Panginoon para ikaw ay lumakas, para ikaw ay makakilala, at para ikaw ay masabi mo na totoong mahal ako ng Diyos. Actually, Brother Edwin, kung ating pang lalawakan o lalaliman yung ating dating pag-aaral, ay mansinin mo na ang tao ay nagkasala dahil sa tao nagkaroon ng tinig at dawag. At in the future, ito palang tinik na ito ay hindi lang tao ang makakaranas, maging ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Tama po. Mapapansin natin na ang tinik ay naikorona sa Kanya. Pero itong koronang ito ay sumisimbolo ng Kanyang pagkatagumpay sa pagliligtas sa tao. Amen. Napakaganda, Pastor. At yaman din lang, Pastor, binanggit mo po ang Panginoong Jesus. Kinoronahan ng tinik at dawag. Pastor, bilang bahagi ng yung ikalawa pong bahagi ng aklat, yung kapahayagan ng Panginoong Jesus, paano po ipinakita ng Diyos yung pong kanyang pag-ibig sa pamamagitan nga ng ating Panginoon? Ayan. So, dadako tayo, Brother Edwin, mga taga-subaybay, sa ikalawang bahagi ng ating talakayan kung paano ang Panginoong Diyos ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig. Una, sa kalikasan, makikita natin kung gaano kabuti ng kalikasan. Magtanim ka ng talong. Later on, pag pinagsikapan mong patubuin, bibigyan ka ng bunga, meron ka may papakain sa iyong pamilya. No? Yan yung mga bagay na nagpapakita ng kalikasan ay mayroong magandang maidudulot sa buhay ng tao. Gayun din naman ay ang Panginoong Diyos ay para mas lubusan nating makilala ang kanyang pag-ibig at ang kanyang karakter. Kanyang isinugo ang kanyang anak, walang iba kundi si Jesus Christ. At nais kong basahin, Brother Edwin, ang ilan sa mga sinabi ng author na ito kung paano ang Panginoong Diyos ay binigyan niya ng pagkakataon na makilala siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Sabi dito,
The Son of God came from heaven to make manifest the Father. So ang kanyang intensyon kung bakit ang anak ay bumaba mula sa langit ay para ihayag kung sino ang Ama. At ang sabi dito, no man had seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. Ayan. At ang sabi pa dito, mga taga-subaybay, ay in describing His earthly mission, He was anointed by God to preach the gospel. Yes, Pastor. Yan po ang isang napakaganda pong ang pangunahing layon ng pagparito ng Panginoon. Ano po yung gospel, Pastor? Ito po, Pastor, ay nung binabasa ko po yung kanya pong sulat, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po kasing kaaway ng Diyos ay binahiran po ng masamang karakter, nang hindi ka panipaniwalang karakter ang karakter ng Diyos. Na kanyang pinaisip sa mga tao, pinaisip kay Eva, pinaisip na ang Diyos ay madamot, mapagkait, at kalaunan pinaisip na ang Diyos ay mapanghimagsik. Kung hindi ka susunod, ikaw ay makakaranas ng kanyang galit, ng kanyang paghimagsik. Kaya nga ang pagparito po ng Panginoon ay upang ipakita, kahalintulad po ng ginawa ng Diyos kay Moises, nung hilingin ni Moises na makita niya yung kalwalhatian ng Diyos. Ang pinakita po ng Panginoon Diyos ay hindi yung kanyang imahe, katulad ng inisip ng tao na katulad po na sa atin. Sa halip ang pinakita po ayon po sa Exodus chapter 34 ay ang kanya pong karakter. Ito po ang sabi po ng verse 6 ng chapter 34 po na Exodus. Sabi po doon, Pastor, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, abounding in goodness and in truth. Ito po, Pastor, yung pinakita ng ating Panginoong Hesus nung siya ay pumarito. At nakita po natin, ayon po sa pagbabasa natin ng Biblia, kung gaano napakabanayad ng ating Diyos, Pastor. Okay. But Edwin, madagdagan ko yung binanggit mo. No? Totoo yung binanggit mo kanina na talagang ang kaaway o si Satan ay meron siyang accusation sa ating Panginoong Diyos. Meron siyang mga paratang na binabanggit sa Biblia o maging sa sulat sa author na binanggit ng author dito na taliwas doon sa totoong karakter ng ating Panginoon. Opo. Ay, kung basahin na sabi niya dito, Satan led men to conceive of God as a being whose chief attribute is stern justice. Naakay niya o inakay ni Satan o ni Satanas na isipin ng mga tao na ang Diyos ay merong hindi makatwiran ang kanyang panghusga. At sabi dito, He is a severe judge, masakit siyang magsalita, He is an exacting creditor. Ano yung word exacting, brother? Edwin, ito yung parang kailangan kung ano yung sinabi ng Panginoong Diyos, sundin mo. At kapag nakita niya na hindi mo sinunod, ay parusa ka. Sir. That's the way Satan introduces Jesus, the Father or God. So makikita natin dito na isa rin sa mga reason kung bakit si Jesus Christ ay kinailangan bumaba sa lupa ay para ipakilala sa tao na yung accusation ng kaaway ay hindi totoo. At lahat ng mga parata ng kaaway ay kabaliktaran ng pag-uugali ng ating Panginoon. Kaya ito naman ay makikita natin dito na nabuhay si Jesus Christ malayo doon sa paratang ng kaaway. Kaya mapapansin mo, binanggit dito, Brother Edwin, itutuloy ko lang ang sabi niya, in describing His earthly mission, He preached the gospel to the poor. Kasi mo ha, He had sent me to heal the broken-hearted. Ang sabi dito ay, siya ay ipinapahayag niya ang mabuting balita sa mga mahihirap. Kasi kaya bakit sa mahihirap? Kasi ang mga mahihirap ang mas madalas tumatanggap sa Kanya. Pero hindi nangangahulugan na hindi inihahayag ni Jesus Christ ito sa mga mayayaman. May pagkakataon lang talaga na mas madalas ang mga mahihirap ay very receptive kumpara sa mga mayayaman.
At karamihan ng mga mahirap ay walang pag-asa. At sila ay nakuuhaw sa mapagkukuhan ng pag-asa. At yun ay natagpuan nila kay Jesus Christ. At upang sabi rito, pinagagaling niya ang mga bagbag na puso. To preach the deliverance to the captives. Nais niyang ihayag ang kalayaan ng mga taong naging alipin. And recovering sight to the blind. So makikita natin ba hindi lang ito actually yung mga binanggit sa Bible. Napakarami niyang ginawa. Kaya dito ay makikita natin kung gaano kaaktibo ang Panginoong Diyos kapag doon sa tinatawag na practical gospel. Ang Panginoon ay si Jesus Christ ay walang ibang ginawa kundi ang kumilos at ang bawat pagkilos niya ay nagdudulot ng kabutihan sa tao. Tama, Pastor. Ito, Pastor, nung ito po ay aking mabasa, mga kaibigan, mga kapatid. Nung mabasa ko po ito, Pastor, yung una po kasing sa bandang itaas ng sulat ay pinangaral niya yung gospel. At itong practical gospel, Pastor, ay napaka-effective. Ito po yung mission ng ating Panginoon Jesus dito sa lupa. Pero nung tinignan ko ito, Pastor, isa-isa, pinagaling yung wasak na puso, pinangaral sa mga bihag ang pagkaligtas. Pastor, ito lahat ay parang profesyon po ngayon. Pero Pastor, itong po mga profesyon na ito tungkol sa mga pagpapagaling ng wasak na puso, hindi nila kayang lahat pagalingin. Pero ang salita mula sa author, Pastor, ito ay mission ng Panginoon. Kaya ito po ginawa ng Panginoon ng puno ng pag-ibig. Yes. Kaya po ang kanya pong pinagaling dito, hindi lamang po yung Physical ailment, Pastor, maging yung pong spiritual. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, pag titingnan po natin ang ating relasyon sa Panginoon, ay nagtatanong kaya tayo kung ang ating labang ba physical ang gumagaling, ang ating spiritual ay hindi, o ang ating spiritual ay magaling, ngunit ang ating physical ay hindi. Ang Panginoon Jesucristo po ay buuan, Pastor. Sabi po sa isa pa ditong praise, Pastor, mayroong mga nayon, Pastor, na kahit isang may sakit, wala na silang mailabas. Dahil sa pagdaan po ng Panginoon Jesus, lahat ng may karamdaman, maging physical, maging spiritual, pinagalan po ng Panginoon Jesus. Totoo yun, Brother Edwin, nabasa ko yun sa sulat ng Mayakda. Sabi doon ay, every houses ay, He is saturating every houses. Parang wala siyang bahay na pinalalampas. As long na mayroong nangangailangan sa kanya, ay pinaglilingkuran niya. Alam mo, Brother Edwin, nung ito ay binasa ko, ako ay nag-reflect sa aking sarili. Am I doing the same thing? Ako ba ay gumagawa rin ng gayon na ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Nung ako ay estudyante, Brother Edwin, naalala ko nung kami ay pinapadala sa iba't ibang mga lugar para mangaral. Ito ay madalas namin ginagawa. Alam mo, Brother Edwin, nakakapagod. Yung naglalakad ka sa ilalim ng init ng araw, minsan mauulanan ka, minsan naabutan ka ng gutom. Pero kapag ang lahat ng ito ay ginagawa mo, kapag may mga tao kang napapasaya, pag meron kang taong nabibigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-Bible study, pananalangin, maaawitan mo lang sila, yung hirap na dinanas mo ay mas higit ang kagandahan na naramdaman mo doon sa mga paghihirap na dinanas mo along your visitation. Kaya alam mo, Brother Edwin, sabi ko, Panginoon, sana ay patuloy mo akong bigyan ng lakas at lalo tingit yung motivation. Yung kaganyakan, yung inspirasyon na habang tumatagal ay hindi nawawala ito sa akin. Ito ay ginagawa kong challenge sa aking sarili. I hope na mas lalo kong makita yung kagandahan ng paglilingkod. Kasi si Jesus Christ, ang sabi sa ibang mga sulat ng author na ito ay less sermonizing yung kanyang ginagawa. Lesser preaching, more on healing, more on visiting, more on touching people. Kaya, Brother Edwin, ito ang kailangan ng mundo ngayon. Maraming mga tao ang gutom sa pag-ibig. Tama, Pastor. At ang pag-ibig na kailangan nila ay yung malasakit na meron ang bawat anak ng Panginoon. Yung gutom na nabibigyan ng pagkain, yung mahirap na walang damit na nabibigyan,
At yung taong kulang sa pagmamahal na pwede natin yakapin at haplusin ay isang malaking bagay na yon. At ito ang mga naging kaparaanan ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi diyan, ang bawat nayo na may sakit ay kanyang pinagaling lahat sila. Tama, Pastor. Kaya Brother Edwin, ito ay malaking hamon kahit sa atin, personally sa akin, bilang isang manggagawa ng Panginoon na talagang ito pala ang dapat natin laging isipin. Yung gigising tayo sa umaga, Lord, paano ako magiging pakinabang sa inyong gawain? Sinong tao ang gusto mong lapitan ko o tulungan ko? Lord, ito ba yung ipapanalangin natin? Lord, bigyan mo ba, kung kapahintulutan mo na bigyan ako ng mga tao sa aking daan at sila ay mabahaginan ko ng iyong pagmamahal, ay bigyan mo ako. Yun yung magandang panalangin, mga kapatid. Ano? Kaya, sa totoo lang, Brother Edwin, nakakalungkot man, mas madalas ang tao ang iniisip niya yung kanyang sarili. At ang mahirap dito, the more you think of yourself, the more you have no time to others. Yun ang medyo hindi maganda. Pero si Jesus Christ, ang sabi ng mayakda, ay meron siyang pagtanggi sa sarili para sa iba. Ang maganda dito, Pastor, ito pong ginawa na ito ng Panginoong Jesus ay ito pong kanyang pag-ibig ay hindi po selective. Yung pong Yes. word na every houses, Pastor, ay nagpapatunay na maging malaki, maging maliit, maging mahirap, maging mayaman, ay kanya pong pinupuntahan o kanyang tinatagpo para po ito ay bigyan ng kagalingan, Pastor. Hindi Yes. selective po ang pag-ibig ng Diyos. Yes. At ito din po ang pinaniniwalaan natin, mga kapatid, ayon po sa Ministry of Healing, page 143. Ang Panginoon Jesus po ay mingle with them, finding their needs, persuade them, and win them. Mhm. Ito pong mga personal touch ng Panginoon, ito po ang nagpapalapit sa tao. Yes, tama ka. At ito, ang nakita ko pa, Pastor, ang Panginoong Jesus ay napakaamo. Maging ang kanyang pananalita ay hindi pagmumulan ng pagkatiso. Pero pagmumulan ko ng pagkagising, pagka ikaw ay namumuhay sa kamalian ng buhay. Pagka ikaw ay gumagawa ng mga hindi matuwid ay, sabi po ng author, ay hinahamak ng Diyos ang mga mandaraya, sabi po dito. Pero sa kanya pong pananalita, sabi niya po ay, siya ay nagpamalas ng paggalang at katalinuhan at maingat na atensyon sa kanyang pakikipag-usap sa mga tao, kailanman ay hindi siya magaspang magsalita, hindi gumagamit ng marahas na pananalita, hindi nagkakasala, nakakasakit ng damdamin sa isang maramdaming kaluluwa. Napakaingat, Pastor. Kaya nga, Pastor, ang gusto ko pa pong itanong ay, bakit kailangan humantong pa doon sa krus ng Kalbaryo itong pag-ibig ng Diyos? Samantalang po yung mga taong naroon ay nasasaksihan nila kung gaano kabuti at gaano kasagana ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. Ang totoo, Brother Edwin, ay bakit kailangan humantong na mabayubay ang ating Panginoong Yesus? Alam mo, Brother Edwin, ang Panginoong Diyos ay nakikita ko at ito ang naunawaan ko na kung meron mang isang paraan na pinakamasakit pero pinaka-epektibo para malaman ng tao kung gaano siya kamahal ng Diyos, ay gagawin niya. At ito mismo yung ginawa niya. Yung hindi kaya ng tao na isakripisyo ang kanyang anak, ay siyang kinaya ng Ama para lang ang tao ay magkaroon ng kaisipan na gagawin pala ng lahat ng Diyos para sa Kanya. Kaya Brother Edwin, yung pagkapako ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo ay ito ay lumalarawan sa pag-ibig niya sa tao. Tama, Pastor. Sabi po dito ay, sabi po ng author ay, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kang muli. Ito po yung tanging paraan ng Ama na mabawi uli yung kanya pong mga lalaki.
mabawi uli yung kalagayan ng mga tao na napakulo sa Panginoon ang kanyang. Pastor, nakakalungkot isipin na to the extent na ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesus ay mapapako sa cross. At marami pa rin po ang nag-neglect na mahal sila ng Diyos. Na gustong sabihin sa kanila ng Diyos ay, iniibig ko kayo. Ang huli kong tanong, Pastor, ay, bakit kailangan ng tao ang pag-ibig mo? Yan ang magandang tanong, Brother Edwin. At nakikita ko yan ang pinakalundo na tanong na magbibigay sa atin ng realization kung bakit natin kailangan ang pag-ibig ng Diyos. Oo nga naman, Brother Edwin, ano? Kung isipin mo, pwede mo namang mahalin ang sarili mo. Hindi mo naman kailangan ng pag-ibig ng iba. Meron ka namang sariling pamilya na nagmamahal sa'yo. Ang totoo ay maaaring may mga possession ka at masaya ka. No? Kaya parang, aanuhin ko pang pag-ibig ng Diyos kung nasa akin ang lahat. Pero alam mo, Brother Edwin, siguro, to make an illustration, ako, personally, Brother Edwin, ay somehow, ay naranasan ko rin na maranasan kung ano ang sanlibutan. Meron akong pag-ibig ng aking mga magulang, mahal ako ng aking mga magulang. Dumating din sa panahon, Brother Edwin, na ako ay nakukuha ko kung anong gusto ko. May mga kaibigan din ako, Brother Edwin, at nagpapasaya sa akin. Pero alam mo, Brother Edwin, sa totoo lang, bandang huli, ito ang aking naunawaan. Na pagsama-samahin ko man ang lahat ng mga bagay na yun na nagpapasaya sa akin, ang lahat ng yun ay nakita ko na napansamantala lang. Hindi naging permanente ang kasiyahan na yun sa buhay ko. At naunawaan ko din na kung maghahanap ka ng permanenteng kasiyahan, permanenteng pagmamahal, ay walang ibang makapupuno nito. Sa puso mong may espasyo, kundi ang pagmamahal lang ng Panginoon. Amen. Kaya, mga minamahal kong kapatid, mga taga-subaybay, gusto ko pong sabihin sa inyo na maaring meron tayong mga malapit na kaibigan, kakilala na nagmamahal sa atin. But there are times that they will betray us. May panahon na magsasawa na sila sa pagmamahal sa atin, pag-unawa. May mga panahon na dahil meron din silang sariling mga concern sa buhay, meron din silang sariling mga gustuhan sa buhay. Kaya, kung maghahanap man tayo mga kapatid, Brother Edwin, ng isang likas na pagmamahal na hindi kumukupas, isang likas na pagmamahal na hindi nagsasawa, isang likas na pagmamahal na magbibigay ng pag-asa sa atin, walang iba kundi ang permanenteng pag-ibig ng ating Diyos. Tama ka, sir. Yung pong walang hanggan, mga kaibigan, mga kapatid, na paghahanap ng kasiyahan ay matatagpuan lamang po natin yan sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Hindi na po natin yan makikita sa kahit ano pa bang bagay. Kaya ang tanong po, mga kaibigan, mga kapatid, ay pagdadamutan mo ba ang iyong sarili ng pag-ibig na mula sa Diyos? Kung ang panahon na ito ng COVID ay itinalaga na panahon para hanapin mo ang iyong sarili. Hanapin mo ang iyong sarili sa piling ng pag-ibig ng Diyos. Inaanyayahan po muli namin kayo, bukas po ng gabi, sa ganitong oras, sa patuloy po na pagtalakay sa ikalawang kabanata po ng Aklat ng Paglapit kay Kristo. Bago po tayo maghiwalay sa gabi nito, ay nais po namin kayong pagpalain sa pamamagitan ng panalangin. Samahan niyo po kami, tayo po ay dumalangin sa Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng ating pastor. Pastor Luna. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Banal, ngayon pong gabi nagpapasalamat po kami. Sapagkat sa natatanging oras na ito ay nabigyan kami ng panahon upang muling masilayan ang kamanghamang-hamang pag-ibig. Pag-ibig na minsan namin nakakalimutan. Pag-ibig na madalas na kami napapahiwalay. Subalit maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat mayroon kayong mga kaparaanan upang maihayag ito sa amin. Ang inyong kalikasan, ang inyong mga nilalang na nagpapakita ng kabutihan sa amin, salamat po, sapagkat dito namin napagtatanto na ang iyong pag-ibig ay nakasulat din
sa inyong mga dala. Salamat din, Panginoon Diyos, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak ay mas naunawaan po namin ang iyong karakter. Ang iyong karakter na walang pinipili, walang kinikilingan. Ang iyong pag-uugali, ang iyong karakter na hindi nagsasawang umibig sa amin. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoong Diyos, maging aming mga taga-subaybay. At muli, nawa ay magkita-kita muli kami sa mga susunod na gabi upang muli namin pag-aralan ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Patawarin po kami sa mga kami nagkulang nagkasala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At kayo po ay nakasama natin sa gabing ito. Pastor, nais mo ba pasalamatan ang ating mga kapatid? Okay, maraming salamat po. Kung kayo man po ay may mga katanungan, ay may mga nais na sabihin o parating sa amin, tungkol po sa ating mga napag-aralan, ay pwede po namin basahin yan. Kayo po ay mag-comment. At sa mga susunod na gabi ay mas lalo pa nating pag-iigihin ang ating pag-aaral para mas lalo nating makita ang kagandahan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Magandang gabi. Paalam po, bukas ulit. Just the time I feel that I've been caught in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been bought by worldly rain. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, know Your mind. Beauty in Your eyes tears up within me. Christ, let's say I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily needs ordinarily is life and song, my heart begins to bleed, sensitivity to Him is wrong. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus won my hunger to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Christ, let's say I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know